Welcome again sa panibago nating reaction dito sa mga bagong issues, no? Mainit-init na issues dito sa ating bansang Pilipinas. Pero bago lahat, good morning, good evening at good afternoon sa inyo kung saan man kayo naroroon. Pag-usapan naman natin ngayon si Madam Garma, no? Ano nga ba nangyari dito kay Madam Garma? Hello Madam, ano nangyari sa iyo sa US? Balita ko, canceled na yung visa mo. Bakit pumunta ka pa? Oh my God. Ito, merong ang ANC Digital at in-interview nila si Boying Rimulya at ito yung kanyang sinabi. Pakinggan natin kung ano ba talaga nangyari. Colonel Garma, ano po ba talaga sir yung nangyayari na sa kanya? Ano yan? She's supposed to be deported. Opo. Pero sir, may chismis kasi na kumukuha daw ng asylum in the US. No, we will get her extradited then. So, decidido talaga sir yung Philippines. Kailan sir kaya natin siya ma-expect na? Well, as soon as possible. Alam mo naman, basta ganyang usapan, there's no clock that we can use to think of the time. But we just have to play it by ear. So ano pong nangyayari ngayon sa US? Parang may ina-appeal ba niya? Or... Hindi na yan kasi Magnitsky Act yan eh. They actually... So, yun. So, meaning, walang kinalaman ng ano natin dito, no? Walang kinalaman ang Department of Justice, ang Kongreso, sa nangyayari sa kanya. So, ibig sabihin, ang US agency ang nag-plug sa kanya. Particularly itong immigration, US immigration. At mabalita pa nga ako na simula nung lumabas yung issue na yan sa kanya, no? Na nakipag meet up daw, no? Di umano sa ICC siguro for bringing up his affidavit or what, kung ano man ang pwede niyang sabihin sa ICC. Pero lumalabas, mga kaibigan, hindi ganon, no? Talagang hinuli siya ng US government with regards doon sa batas ng US about dito nga sa sinasabi nilang anong sinabi dito ni Rimulya, yung Magnitsky Act. Binasa ko yung Magnitsky Act kasi narinig ko na rin yan kahapon. Ito pala yung batas na create with regards to Russian officials. Nagsimula ito sa mga Russian officials na nag-umit ng buhay ng isang tax lawyer sa Russia. No? Namatay ang tax lawyer na ito at sinasabi na nilabag ng mga Russian officials yung kanyang human rights. So doon nagsimula. No? Ito, basahin na lang natin, no? At least magkaroon tayo ng kaalaman about dito sa Magnitsky Act. Na kahit sino, no, hindi lang about sa mga Russian individuals, kundi para rin to sa lahat na mga pupunta sa Amerika, especially kung meron silang mga properties na nandoon sa kanilang bansa. Katulad itong sinabi nga ni Boying Rimulya, no, na possible na bawiin to ng Amerika. Yes. Basta merong meron siyang issue. Katulad dito si Garma, parang nakapalag na pala siya doon na meron siyang issue about sa human rights kasi nga sa EJK. Parang meron siyang participation. Siguro ganun ang assumption ng US. Napasok siya sa Magnitsky Act. Basahin natin, no? Magnitsky Act. Sabi dito, the Magnitsky Act, formerly known as the Russia and Moldova-Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012, is a bipartisan bill passed by the US Congress and signed into law by President Barack Obama. So papanahon pa pala ni Barack Obama ito. Noong December 2012. Pinirmahan to noong 2012. Intending to punish Russian officials. Ito ang sinasabi ko, responsible for the death of Russian tax lawyer Sergei Magnitsky. So sa kanya pala nagsimula ito. Kay Sergei, Magnitsky. Sumalangit nawa, Sir Sergei. In a Moscow prison in 2009. Namatay siya sa Moscow. And also to grant permanent normal trade relation status to Russia and Moldova by
repealing the applicability of the Jackson-Vanik Amendment. So ito na yung kapalit. So repealing, ibig sabihin parang pinawalang bisa na yung dating batas na may kaugnayan din dito, no, sa Magnitsky Act. So ito yung bago, Magnitsky Act. Sabi dito, the Global Magnitsky Act of 2016. 2016. So 2012 magsimula yung case. 2016 naging batas na siya. Within the NDAA, 2017 authorizes the US government to sanction those foreign government, no, officials worldwide that are human rights offenders, freeze their assets and ban them from entering the US. So kaya pala na-revoke or na-cancela ang visa nitong si former, no, Coronel ba? Ang bang ano niya sa pero alam ko siya PCSO manager, Rina Garma. So yun yung dahilan. So iniisip ko, paano kung si Bato de la Rosa ang pumasok dyan? Ibig sabihin, huhuliin din siya? My goodness, ibig sabihin, diba? Wala na siyang chance na makapag biyahe papuntang Amerika. Ganon din tong mga ibang mga nasasangkot nating mga opisyal ng gobyerno. Ano ho? Yung mga katulad, sino pa ba? Ang mga nalilink dito sa AJK at sinasabi na nag-violate ng human rights dito sa ating bansa. Siyempre, walang iba kundi ating dating presidente. Well, sa bagay, anong gagawin niya? Hindi naman talaga buong biyahe ng Amerika to. Pero ganun pa man, yung rights mo bilang isang tao na may karapatan bumayahe o pumunta kung saan sa ang panig ng mundo, nawala na. Especially sa US. Actually sa US lang. Kasi ang pagkakaalam ko, parang ina-adapt na rin ng ibang bansa ito. Sa Canada, meron na rin yata silang ganitong version ng batas, no, na tumutugon sa mga violator ng human rights. So ibig sabihin, mga kayote, matagal pa si Garma doon. Pakinggan nga natin ulit itong sinasabi dito ni ang salita dito. Pakinggan natin yung sinasabi ni Boying Rimulya. After her properties, which she stored there, her money laundering activities, and of course, the human rights violations that were part of the Magnitsky Act. Research nyo na yung Magnitsky Act. Sir, speaking of Garma, and yun nga po, yung Quadcom, sir, kamusta po yung tinayo nyo pong task force on EJ? Okay naman. Ano po, sir, yung progress natin? Very, very good progress. We just cannot give you a day-to-day, blow-by-blow account. But we are evaluating everything very well. Opo. Sir, medyo marami pong nasabi si dating Presidente Duterte doon sa last na pagharap po niya sa Quadcom. Meron po ba tayong specific na tinitignan? Meron tayong parte ba yun ng investigasyon? IHL, International Humanitarian Law, ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually. It's what they're using right now. International Humanitarian Law. So, it's Republic Act 9851. So, that's what we're looking at right now. Sir, ito naman sinasabi ngayon ni na tinapos niya na yung about dito kay Garma. So, ang sinasabi naman niya dito, kung merong batas o magkakaroon ba ng pagkakataon na imbestigahan o idemanda, no, kasuhan itong si PRRD. So ito yung sagot, pakinggan natin. Yun lang naman ang hinihintay natin, So ibig sabihin, iba ang aksyon ng ICC, ganun ba? At iba ang magiging tugon ng Department of Justice. Patuloy natin yung sinasabi. Tama lang po ang pagkakaintindi ko. Iniimbestigahan nyo na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Our task force. Yun. No, ngayon ko lang narinig ito, no? Medyo delay ako sa balita about dito nagaling dito sa Department of Justice kasi ito nga yung request, 'di ba? As per request by PRRD, 'di ba? Ang sabi niya, kasuhan niyo ako. Bakit wala pang kaso? Ito na yung simula. So ibig sabihin nag-iimbestiga na sila. So kung ano man yung
possible na batas na i-imply nila dito sa kasong to, pakinggan natin, di ba? is doing that now. Kakausap ko lang kanina yung head ng task force. Sir, at present, may representation na nakikipag-usap kay Ms. Garma sa in behalf of the Philippines. Wala pa. I'm asking the immigration people to do the formal work. But anyway, we have a MLAT with them, Mutual Legal Assistance Treaty. So we will work this out. Sir, yung kay President Duterte, gaano po kalawak, ano-ano po yung sinasakop ng investigasyon? Lahat ng pwedeng sakupin. Siyempre, Patuloy to, you're talking about several laws that come into play. And you have the revised penal code and other special laws. And you have the Republic Act 9851. Sir, medyo yun! malawak kasi yung Ulitin natin. sa Quadcom. Republic Act 1951, tama ba? 1951. So yun yung possible. Ulitin natin guys Ulitin natin. Sir, medyo malawak kasi yung minention sa Quadcom. Are we talking about galing po nung mayor pa siya, yung mga sinabi niya about... Well, ano yan mag-overlap yan. Then we have to choose our strategy later on. Pag nag-overlap yan sa ICC, we'll choose our strategy. So paano ba yun? Yung mga sinabi niya sa Quadcom, yun din yung gagamitin or may parang separate? Well, we want the charges to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be, if possible, will not overlap. Sir, ano yung possible Kasi ano yan even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity still applies. Okay? Oh, okay. na po pwedeng maiharap against the former Hindi, yun muna. Let's go to Republic Act 9851. Sir, sorry, yung 9851, kabataan, yung mga guys. foreigners po, yung Republic Act 9851. Sige, pakinggan nyo to. Search natin yan. Pinapag-report po ni ES, Well, there's still we have to follow due process lang. Siyempre, our desire is to report, but we have to follow due process. Sir, when you say due process, paano po yun? Ano po yung proseso pa? What are the charges? Notice hearing. And what charges? Okay? Thank you, sir. Thank you. Okay. Done. So, ano nga ba yung Republic Act 9851? O, ito, basahin natin. Ito yung possible na ikaso sa ating dating Pangulo ng Pilipinas. Okay? In 2009, the Philippine Congress enacted Republic Act 9851 or an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Ayun, pasok humanitarian sabi dito, and penalizing crimes against international humanitarian law. So, yun tinitignan nila. So, that's it. Very good sa ating judicial system at nararamdaman na natin sila na nagkaroon na daw sila ng task force para imbestigahan, simulang imbestigahan ang kasong kinaugnayan ng ating dating Pangulo. Kasama na yung mga tao na nag-implement o nag-execute ng ganyang klase ng pagbuwag sa droga nung nakaraang administrasyon. Alright, so about kay Garma, hindi natin alam kung kailan siya uwi dahil meron siya palang kasong kinaharap sa US. No, kailangan niya sigurong ayusin muna 'yun bago siya ma-deport dito sa Pilipinas. At kailangan natin siya dito, no, upang tulungan ng ating bansa. Patunayan kung ano ba talaga ang score, no, nung dating administrasyon about sa war on drug na 'yan. Alright, so yun lang muna ang ating pag-usapan ngayon at nasa 15 minutes na tayo. I hope you're doing fine sa araw na ito. Till next video mga Coyote, good luck!